factory. So yun, Facebook Ads Manager. So, usahan natin ulit kasi yun nga, analytics, data, pinakamahalaga, optimization. When it comes to nakita mo na yung data and nag-excel ka na sa data na yon, meron ka na isang campaign na winning campaign. Of course, gusto na natin optimize, pwede na tayo mag-off ng mga underperforming na ads, ad set, and then doon na tayo mag-start para mag-scale. Okay? And then audience insight, yun nga, makikita natin kung sino yung mga audience na nag-interact sa atin, sino yung mga tamang audience para sa ads natin, para magamit ulit natin sila sa mga future na ad campaign. And then tools for tracking performance, Facebook Ads Manager, hindi na tayo lalayo. Nandiyan na lahat, guys. Metrics, dyan lahat ng metrics natin. When it comes to the clients naman, if mayroon kayong mga international or local clients, depende sa goals. If ang goal ni client is messaging, doon lang ang reportings natin, messaging. Kasi ang mga different KPIs naman is meron, of course, sa SMM, iba din yun. Sa SMM, social media managers, iba-iba rin ang mga way nila ng pagsisend ng reports kasi tinitingnan nila doon is yung sa Meta Business Suite mismo. Sa Meta Business Suite kasi makikita mo yung mga visitors, ganun, mga nagla-likes, nag-engage. Dito naman, ano lang tayo. Dito lang tayo sa dashboard. Hiwalay na yung sa Business Suite. Ganun siya. Google Analytics. Google Analytics, very technical, pero pwede ka rin mag-check dito or ng KPIs mo and ng metrics mo. Pero usually ginagamit to sa e-commerce pagka nagbebenta ka online na internationally. So gagawa tayo ulit ng separate videos niyan kasi hindi siya ganun kadali i-discuss dahil very technical din. But you can track your conversions when it comes to Google Analytics. And one of the requirements din ng mga international clients ngayon, if may idea ka sa Google Analytics. Pero, based on my experience sa mga international clients naman na hawak ko right now, okay na sila sa Ads Manager. Basta nag-bring ka lang ng result, nagbibigay ka lang sa kanila ng result, and alam mo yung mga ginagawa mo, alam mo yung mga data na tinitignan mo, and maggagawa ka lang ng strategies. Yun. Actually guys, mas mahirap pag gumawa ng strategy kaysa sa mag-set up ng Facebook ads. Isa sa mga sources of income ko is yung mga individual persons na nagpapa-set up sa akin. It only takes 5 to 10 minutes once na nag-set up ka. Pero ang pinakamahirap na part is alamin mo syempre, of course, yung business. Sino yung mga gusto na i-target, ilan ba yung mga goals nila, mga visions nila. Of course, titignan mo yung mga website nila, ganun. And then Pixel and Conversion API. Pixel naman, ito na yung discuss ko dun sa pinost ko na video recently kahapon. Pag may Pixel doon, makikita mo yung mga conversion trackings mo. Makikita mo kung sino nag-purchase, nag-add to cart, nag-view ng product mo. Much better if nakakonect yung Pixel mo doon sa website. And then, ibibigay mo lang yung pinaka-code kay web developer. Hindi nyo kailangan i-stress yung sarili nyo when it comes to setting up your Pixel. Kasi si developer na yun. Pero kung ikaw naman is sinabihan ka ni client na may idea ka on how to install Pixel, sabi mo may idea ka pero kinukuha nyo lang yung code and then ipapasa nyo lang sa web developer. Kasi once na na-install na yun, lalabas naman na yun agad sa dashboard na successfully na-install yung Pixel doon sa website. UTM parameters, very technical din. Ito naman ang UTM parameters kasi yung URL ng mga website, ikino-connect lang to sa Google Analytics din. So medyo technical to pero bit by bit kasi yung binabasa natin dito na data. Pero for the purpose of this video, hindi na natin siya masyadong itatakal. So gagawa ako ng mga another short courses for this one. Tapos ipopost ko na lang to sa community.
Yun. Siguro per week, magkakaroon ako ng 1 video per week sa community discussing the short courses kung paano 'tong mga gawin. Pero as manager guys, stick muna kayo doon if beginner. Stick lang muna kayo doon para hindi muna magulo yung isip nyo when it comes to tracking your conversions and performance. Analyzing data and making adjustments. Data analysis. Once your ads are running, it's time to analyze the data, looking all the metrics, CTR, conversion rate, ROAS. Pero ang pinakamahalaga dito guys, ROAS, hindi ko na masyadong pinapansin hanggat nagbibigay tayo ng sales kay client. Basta may sales, hindi ko na pinapansin si ROAS. Si ROAS is such a big deal internationally. Pero ngayon, ang mga marketers internationally, hindi na sila tumitingin sa ROAS. Kasi lately lang naman yan lumabas yung ROAS kay Facebook ads Unlike dati, wala pa si ROAS, basta may sales. Basta may sales na naibabalik, walang problema kay mga big brands. CTR ang pinakamalaga kasi click-through rate yan ang tinitignan natin. Kung mataas ang click-through rate natin, ibig sabihin nag-i-engage sa inyo yung mga tao. Ang ideal na click-through rate natin guys when it comes to video or even images is nasa 2% or 5%. Take note nyo yan guys. 2% or 5% pag nakita nyo sa click-through rate, ibig sabihin okay ang ads ninyo. Pero pag bumaba siya ng 0.92, 1, 1.50, medyo skeptical na yan. Sa mga international clients ko ngayon, pagka pumalo kami ng ganong CTR na 1.50 or 0.92, ganyan, tinapatay na namin yung ads namin. Basta 3 days ang running niya. Hindi yung araw na to, kinabukasan nag-check agad kayo ng data nasa ganong 0.92 ang CTR. Wag muna. Kailangan at least 3 days para makita nyo muna yung full potential ng ads na yun. Okay? Identifying the trends. Over time, you'll start to see trends in your data. Ganon. So, I highly suggest na testing muna tayo ng testing for 3 days para makita natin yung trends. Day by day, ma-breakdown natin. Para after the 3 days, ma-refine natin yung strategy and makapag-focus tayo and mabigay natin yung effort natin doon sa winning ads campaign or ad set na ginagawa. Making adjustment based on your analysis, syempre, after the 3 days, doon na kayo mag-a-adjust. Okay, mag-a-adjust kayo ng budget, kailangan mong palitan ng creatives, kailangan mong palitan ng copy. Kaya mas maganda, multiple yung images or multiple copies yung ginagawa natin. Para mas makikita natin kung saan tayo nag-excel. Hindi naman kasi maganda yung isang ad copy lang, isang ad creative lang yung ginawa nyo. Tapos, paano nyo malalaman kung ano yung mas maganda? So, mas maganda is multiple ang ginagawa para magkaroon tayo ng basis or adjustments sa dulo. Ayun lang. Yun lang siya. Ganun lang siya kadali guys. Very quick lang. Q&A session. Simula umpisa, pwede tayo mag Q&A right now. Marami pa tayong oras. Ako po, meron. Yes. For B2B businesses, same lang po ba yung target? Pag B2B businesses kasi, usually, mahirap yan pag B2B. Pero, it depends on your copywriting and images or value proposition or ano yung value talaga na binibigay nyo. So ang diskarte ko diyan pagka B2B ang business, of course same template, same ng pag-set up ng Facebook ads, interest pa rin, interest based. Pero nagpo-focus ako sa value ng ad copy, sa value din ng creatives. Kasi sa B2B, kailangan value muna ang inuuna mo. Unlike sa pag direct to consumer ka, business to direct consumer, mas madali magbenta kasi products and services lang. Pero pag B2B kasi, mas hindi tignan ng mga audience internationally yung value na ibibigay mo sa kanila. Ganun. When it comes to Facebook ad setup,
ganun pa rin naman siya. Yung interest, yung mga behaviors and age. Of course, sa age, syempre consider natin yung mga age na may mga businesses like 25 and above, ganyan. And then the locations. Always research muna, market research din. And then walang sawang research before tayo mag-run ng ads. Ganun. Thank Next. you po. Welcome. Next. Other question, guys. I have another Okay. one Sige. about sa optimizations. Mhm. Like, let's say you have a good impression sa ad. Yeah. And let's say you got 2% click-through rate, but you're not converting. Yes, And that's paano correct. mo po malalaman if your problem is the ad creatives or it's the CTA ba Yes. or Meron tayong ano dyan. landing page ba? Okay. Yun po. Malalaman mo siya sa Facebook Ads Manager. Pwede mo siyang i-break down by images, by copy. Teka, ano natin. Makikita natin. When it comes to images naman or videos, meron tayo dito sa Ads Manager, pwede natin siya i-break down. Halimbawa, tama yung sinabi mo, CTR mo is 2%. Tapos, paano mo malalaman kung anong may problema? Yung images ba, copies ba? So, yun. Tama yun. So, para malaman mo, click mo lang tong breakdown. Click mo yung breakdown. Click mo muna syempre yung campaign. Tapos punta ka dito kay ad campaign, ad sets. Tapos i-breakdown mo lang siya. Para makita mo each creative kung alin doon yung may mali. Ayan, no? Makikita mo siya by region, by gender, by age, by day, by placement, time, demographics. Yan, delivery, action, creative element. Ayan, ang ginagawa ko mostly dito, punta ko dito sa breakdown, punta ko dito kay dynamic creative element, i-check ko siya by image or by video. Dito tayo kay campaign. Ayan siya, by video, max natin, para makita natin yung relevance niya. So, ayan. Makikita mo kung ilan yung impressions by each, by creative, kung alin yung pumapalo mismo, kung ilan yung CTR niya, yan. Halimbawa ito, 2.73 lang, 0.87. So, doon magkakaroon tayo ng basis sa CTR, CTR all. So, pero click-through rate tayo lagi by percentage. Yan. When it comes to, when it comes to sales naman, makikita nyo dyan pagka merong website, syempre, check natin yung website. Mamaya kasi maganda naman lahat, maganda yung performance lahat, mataas CTR, mataas impressions, mataas lahat. Pero once na ma-check mo yung website, ang problema pala is mataas yung price. Kadalasan ganun lang. Mataas yung price, hindi kaya, ang ginagawa namin dyan ng mga international clients ko ngayon, tinitweak lang namin yung prices and then tinatry ulit namin. Nagte-test lang ulit kami. Tapos makikita namin meron ng adjustment or meron ng result na kaya pala mas maganda naman yung result pero maganda yung metrics pero walang result if sa price nagkakatalo, sa prices masyadong mataas. Ganun. Okay po. Thank you po. Yan. Okay. Next question. Go. Next question. Brother Van, may question? Okay. Okay naman. How about si kasama mo, Darwin, ulit? Si Lucille. Si Lucille. Baka may question siya. Yeah, I think she has one. Nagda-drive kasi siya. Okay. Great. Okay, great. So, any questions pa? Pag may questions kayo, huwag kayong mag-hesitate pa,
post kayo doon mismo sa community natin doon. Para sa atin yun, huwag kayong mag-alala, private yun, hindi lahat, hindi ko pinapapasok yung mga hindi nag-enroll sa atin, and then intimate private or session yun. Post lang kayo ng post, comment kayo doon, or message kayo sa akin sa GC, pwede din. Nung pag may mga question kayo. So, if wala na tayong mga So, my question, question, yes. Next. hello. Yes po. May pinost po ako sa group na Ay, question. oo. Sagutin ko yan in a while Pwede ba after this session. Sige. Pero pwede ba yun? Just general idea lang po. Like, give me a little idea lang if it's possible or not. Sa ganun kasi, competitors yung gusto mong target, di ba? Pag ganun, ang ginagawa namin... Yung followers ng nila. competitors. Okay. Ang ginagawa namin dyan... Pwede ba yun? Like, is it... Actually, hindi. Okay. Actually, hindi talaga. Kasi hindi mo siya matatarget. Ang ginagawa namin dyan, hindi mo siya matatarget talaga. Ang ginagawa namin dyan, market research na lang or research, competitor analysis na lang ang ginagawa namin dyan. Sine-check namin yung mga behaviors ng competitors namin, yung mga customers nila, ilang taon, ano yung mga hilig ng mga customers nila, ano yung sine-check namin each profile, kung ano yung mga interest nila. So, gagawa kami ng research talaga, full research. And then, once na ma-identify namin yung mga hilig, interest, behaviors nila, age, doon kami magpa-finalize ng strategy. Tapos, yun yung ita-target namin. Ganun siya. Kasi so, paano po ginagawa to ng ibang businesses? There's this instance po kasi. And, actually, ilang times na siya nangyari. So, like for example, nag-click ako ng isang clothing brand. Nag-click ako sa Facebook, may nakita akong ads. Click ko siya. Then, I closed it kasi hindi ko naman pala gusto. Then, after a while, natatarget ka. Natatarget ka ng ibang brand, no? Brands ng ad. How did he do it? Natatarget na ako. Ganun kasi, si Facebook kasi... Paano yun nangyari? Si Facebook kasi, meron siyang data ng mga behaviors nating lahat. Kung ano yung kiniklik natin na ads, kung ano yung kiniklik natin na videos, ano yung nakukonsume natin na content. Doon niya, meron siyang power na lahat ng advertisers na yun, matatap ka na niya. Kasi makikita ni Facebook yung behaviors mo, yung yung interest mo by clicking or consuming the contents. Ganun siya. Kung ano yung mga pinapanood mo, ano yung mga usual na binabasa mo or even sinesearch mo, matatarget ka talaga. Pero pwede mo yung gawin, try mong gawin na pag may lumabas na ads, click mo yung 3 buttons yung para sa settings, may lalabas doon. Why am I seeing this? Click mo yon, yung why am I seeing this, makikita mo yung reason kung bakit ikaw yung na-target. Ibig sabihin lalabas doon, nakalagay doon, you are targeted because you're showing interest to this type of contents nakalagay. Ganun. So, kasi nga, di ba, Facebook ads or Facebook platform is a big auction house, is a big marketplace. So, araw-araw, multiple or even millions ang ads ang nagra-run all throughout the Facebook ads platform. So, the algorithm, si Facebook, alam niya ang bawat users ng behaviors natin. So, once na broader ang tinarget ni marketer, halimbawa, ikaw mahilig ka sa pizza, broader din ang tinarget niya pizza. So, sa lahat ng tao na mahilig sa pizza, or even clicking or consuming the contents of that person na mahilig sa pizza, puro pizza ang ipapakita. Pero as ikaw, as a marketer, hindi ka pwede mag-spy or hindi mo pwedeng makita or walang way para kung competitor mo para matarget mo yun. Walang ganun. So, kailangan need mo pa rin mag-research talaga. Kasi kung merong ganong button, napakadali na lang gawin ng mga businesses na gumawa ng multiple
businesses. Tapos i-target na lang nila yung mga kapwa nila competitors and then mag-excel sila lahat. So walang ganong way. Yan. Next question. Wala na? Going once? Going twice? Okay, guys, that concludes our session. I'm sorry kung nagtagalan tayo sa mga last time na live sessions natin. But as promised, each one of you have may freebie kayo sa akin na 1 hour coaching sessions private. You can book your coaching sessions 1 week ahead kasi meron akong mga schedules din, pero once na nakapag-schedule sa akin 1 week before, pwede niyo na i-claim yung 1 hour session ninyo sa akin. And then I would like to officially congratulate you guys. Batch 1, clap your hands everybody. Congratulations. Thank you for completing your intensive masterclass, and napakaswerte nyo kasi sa next batches na gagawin ko is medyo mas magiging strict ako and mas tataasan natin yung price in return sa mga value na ibinibigay natin. Kasi sobrang dami po pa talagang i-release na video, and also magagawa ako ng website para sa inyo, and then doon makikita nyo na lang, maglalagin na lang kayo, makikita nyo na lahat yung mga videos na nandun, and free na kayo doon. For the batch 1, ibibigay ko na siya ng free for 1 year, tapos renewable. Pero yung for the batch 1, inclusive batch 1, i-free ko na lang kayo ng lifetime for exclusively for batch 1. Sa mga susunod na batch, kailangan niya na lang nilang i-renew yung website or login credentials nila doon. Tapos doon, sa loob doon, magkakaroon din ng mga mini courses, and then of course, yung mga guests natin. So congratulations guys. And kung gusto niyo nga pala kumuha ng certificate, actually kasi meron yung business ko, SEC registered siya, so pwede ako mag-release ng certificate. Ito yung magkakaroon lang tayo ng simple requirements lang naman. So here's our requirements. Ito yung instruction. Mag-draft lang kayo ng isang draft lang, hindi kailangan naka-publish, para makita natin talaga na natuto kayo mag-set up ng Facebook ads. So I want to set up a live campaign with engagement objective utilizing a campaign budget optimization worth daily budget ng 500. Tapos target audience age is 22 to 65. Tapos ang gusto kong matarget is yung may mga mahilig sa pizza. Tapos ang ad creative na gustong gawin is yung posted na ad creative. And then provide nyo lang yung draft na yon, send nyo lang sa akin yung screenshot ng setup nyo na yon, tapos bibigay ko na sa inyo yung certificate ninyo ng Facebook Ads Intensive Masterclass for that certificate. And then additional doon, of course, dalawang requirements natin. Submit naman kayo ng video testimonial, or even writing lang or message nyo lang ako. Share your experience and key takeaways from this masterclass all throughout the first day until now. And then discuss nyo lang kung kamusta yung naging impact ng masterclass natin, para makita ko din kung ano yung mga kailangan kong improve in the near future. Saka yung mga need ko pa i-discuss, and makita ko kung ano pa yung mga kailangan na i-produce na short courses. Yun lang guys. Isi-send ko tong screenshot na to sa GC natin, and then even sa community natin. And then once nagawa nyo na to, both, you can claim your certificate. The certificate, you can use it kung gusto nyo kumuha ng clients, or even international clients, or para ma-justify na idea kayo when it comes to running Facebook ads. Yeah. So guys, are we good? Any questions? Yes. Okay, good. Thank you guys, and see you soon. Sunday, si Miss with Janelle Landicio, our email marketing expert.
See you all. Bye guys. Have a great day. Have a great weekend. Thank you. Bye-bye. too. Thank you. Thank you.